Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as a pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata, ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like coco jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad. Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi. Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon. Kasama po namin si Secretary Henry po. Si Sec. Asan na si Hermes mo yata ang nagkakabit eh. I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Seksani, 172 na yung nakakabit. Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakokonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa. Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho.
Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Tapang budget natin. Eto na ang kauna-unahang radio program ng Department of Budget and Management. Magpapaliwanag sa mga proseso ng paglalaan at pamamahala ng pondo ng bansa para sa kaalaman ng bawat mamamayan. Bawat tanong sasagutin, bawat haka-haka lilinawin, bawat impormasyon detalyadong tatalakayin. Usapang budget natin kasama si DBM Undersecretary Goddess Hope Libira sa Radyo Pilipinas 738 AM. Sa Pilipinas, 18 minuto na po makalipas ang alas 5 ng hapon. Magandang hapon po sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre po, sa lahat po ng mga nakatutok, Team Live o Replay man po kayo. Budget Peeps, welcome po sa ating ika-122 episode. Pau, Tama, no? ngayong ika-24 ng Hulyo 2026. Tuloy-tuloy lamang po ang pagbibigay namin ng balita at impormasyon sa inyo nasan mang panig ng bansa at mundo kayo. Sa pangalan po ni Department of Budget and Management Undersecretary Goddess Hope Libiran, ako po si Eric Vocal. Isang masiglang hapon po sa ating viewers and listeners. Thank God it's Friday. Oras na po para sa isang makabuluhang talakayan. Ako po si Pau Borja Manavilla at welcome po dito sa Usapang Budget Natin dahil budget natin to. Ang programa pong ito ay hatid sa inyo ng Department of Budget and Management. Pero Budget Peeps, habang pansamantalang hindi po tayo napapakinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz dahil sumasailalim po ito sa maintenance at technical upgrades. Nasa FM band naman po tayo via DWFT 104.3 The Capital. At syempre sa bayan din po tayong napapanood sa Free TV. Channel 3 po tayo sa mga gumagamit ng TV Plus, habang nasa channels 45 to 49 naman po tayo sa mga gumagamit ng Affordabox. At syempre, napapanood din po tayo sa website ng Radyo Pilipinas via www.radiopilipinas.ph, maging sa regional networks at sa FB pages. Tulad po ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko na may 1.9 million followers na, Usapang Budget Natin page ng DBM at sa DBM po page ngayon pong araw na ito. Live na live na rin po tayo. Hello po sa inyo. At syempre po sa FB page po ni DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran. Ayon, siksik pa rin po sa balita at impormasyon ang ating programa, kaya marami po kayong aabangan ngayong hapon. Tama ka dyan, no? Budget Peeps, sa patuloy po na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at iba pang mga hamon po sa ekonomiya, mahalaga pong malaman po ng bawat Pilipino yung mga programa po na inilalaan po ng gobyerno upang makatulong po sa mga pamilyang higit po na nangangailangan. Tama ka dyan, Eric, no? At isa po sa mga pinakabagong hakbang ng administrasyon po ni Pangulong Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr., ito yung UPLIFT o ang Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport Assistance. Ito po ay naglalayong magbigay ng karagdagang suporta sa milyong-milyong higit na nangangailangan, near poor at low income na mga pamilya upang mabawasan po ang epekto ng tumataas na gastusin sa araw-araw. At syempre, upang ipaliwanag kung sino yung mga maaaring makatanggap ng UPLIFT assistance sa ilalim po ng programa naman ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, paano pinatutupad, paano matitiyak yung tulong ay makakarating syempre sa mga tunay na benepisyaryo, makakasama po natin mamaya si DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao. Pero bago ang lahat ng yan, balitang DBM muna tayo dahil narito na ang ating Budget News. Usapang budget natin. Budget News.
22 minuto makalipas po ang alas 5 ng hapon, pinangunahan po ni Department of Budget and Management Acting Secretary Kim Robert C. De Leon ang Fiscal Priorities and Economic Dialogue, a DBCC Civil Society Outlook kung saan po muling pinagtibay ng pamahalaan ng kahalagahan ng bukas ng pakikipag-ugnayan sa civil society upang higit pang mapalakas ang transparency, accountability at inklusibong fiscal governance. Sa programa pong inorganisa ng Development Budget Coordination Committee o DBCC at Philippine Open Government Partnership, binigyang diin po ni Secretary De Leon na listening is also public service. At sinabi na ang mga makabuluhang reforma po at matatag na fiscal policies ay nagsisimula sa kahandaang makinig sa mga pananaw at mungkahi po ng mamamayan. Ayon pa kay Acting Secretary Kim, mas nagiging epektibo ang pamamahala kapag ang mga polisiya ay nabubuo sa pamamagitan po ng pagtutulungan ng pamahalaan at iba't ibang stakeholders. Dinaluhan po ang dialogo ng mga kinatawan mula sa pamahalaan, civil society organizations, business sector, academe at policy research institutions upang talakayin po ang medium-term macroeconomic outlook, fiscal program at mga pangunahing prioridad sa pambansang budget. Sa iba pa pong mga balita, binigyang diin ni Department of Budget and Management Undersecretary Wilford Wilwong sa pagdiriwang ng ika-10 anibersaryo ng Freedom of Information or FOI program noong ika-16 ng Hulyo ngayong taon na ang malayang pag-access sa impormasyon ay mahalaga sa pagbuo ng tiwala ng publiko, pagtataguyod ng pananagutan ng pamahalaan at paghihikayat sa mga mamamayan na aktibong makibahagi sa pamamahala. Sa kanyang mensahe, iginiit po ni Yusek Wong na ang pagkakaroon ng napapanahon at makabuluhang impormasyon ay nagbibigay sa mga Pilipino ng mas malalim na pag-unawa sa mga pulisiya ng pamahalaan at mas maraming pagkakataong maging bahagi sa paghubog ng mga desisyong may epekto sa kanilang mga komunidad. Sa ilalim po ng pamumuno ni Acting Secretary Kim Robert C. De Leon, patuloy po na isinusulong ng DBM ang open government sa pamamagitan ng mga inisyatibang nagpapadili sa pag-access, pag-unawa at paggamit ng impormasyon patungkol sa national budget. Kabilang po dito ang DBM Circular Letter number 2026-4 na nag-aatas ng mas maagang paglalathala ng mga panukalang budget ng mga ahensya, DBM Circular Letter number 2026-6 na nag-uugnay sa mga prinsipyo ng open government sa mga programa at proyekto ng mga ahensya, at ang DBM Compass na naglalayong gawing mas madaling mahanap, ma-access at maunawaan ng publiko ang impormasyon kaugnay sa national budget. Oras sa Pilipinas, 25 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Sa iba pa natin mga balita, pinresenta po ni Undersecretary and Chief Information Officer Maria Francesca M. Del Rosario kasama si Director Maria Ana Espinosa ang Digital Transformation Initiatives po ng ating bansa bilang kinatawan ng Department of Budget and Management sa ginanap po na 11th Tokyo Fiscal Forum sa Japan noong ika-11 ng Hunyo 2026. Kasama po ang finance leaders mula po sa Asia and the Pacific. Nagkaroon po ng palitan ng ideya pagdating po sa best practices sa fiscal management at digital governance. Sa kanyang presentasyon sa GovTech for More Efficient and Transparent Public Spending session, binigyang din po ni Undersecretary Del Rosario kung paano ginagamit ng DBM sa ilalim po ng pamumuno ni Acting Secretary Kim Robert C. De Leon ang digital technologies upang maging mas episyente, bukas at may pananagutan ang paggamit sa pondo ng bayan. Sa pamamagitan po ng pagbabahagi ng karanasan at pagkatuto mula po sa global best practices, patuloy po ang pagpapalakas ng DBM sa digital transformation efforts ng bansa na bumubuo po ng isang mas transparent, mahusay at future-ready na PFM system para po sa bawat Pilipino. Natapos na po ng Department of Budget and Management at ng House of Representatives Committee on Revision of Laws ang pagsusuri nito ng panukalang Philippine Budgeting Code sa ika-5 subcommittee hearing sa Batasang Pambansa noong ika-15 ng Hulyo ngayong taon. Nagmungkahi po ng ilang mga probisyon sina DBM Assistant Secretary Attorney Andrea Celine M. Magtalas at Director Mary Joy De Leon na naglalayong siguruhin ang akses ng publiko sa budget information,
i-institutionalize ang capacity development at siguruhing nakabatay ang panukalang batas sa fiscal policies ng bansa. Samantala, tinalakay naman ni Representative Albert Garcia, ang sponsor ng batas sa House of Representatives, ang meritocracy-based budgeting framework at iminungkahi na ang maisulong ang isang culture of meritocracy sa pamahalaan. Pinangunahan po ito ni Chairperson Emigdio P. Tanwatco III ang nasabing pagdinig at nakatakdang i-finalize ng subcommittee ang bersyon nito ng Philippine Budgeting Code or House Bill number 8520 sa ika-20 na Kongreso bago ito maipasa sa komite. At yan po kabuuan ng ating budget news ngayong hapon. Samantala, dyan lamang po kayo. Magbabalik po kami makalipas lang ilang paalala mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko at Presidential Communications Office. Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakali magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay ng walang go signal ng mga otoridad. Intayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat ha. #panatag ang may alam. Maging panatag, Pilipinas. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno. Mabutan niya, napapasalamat po kami kasi kahit papano, kahit na pinaalis kami rito sa lugar namin, may lilipatan din po. May lilipatan naman na temporary shelter, tapos kumpleto naman daw po, may tubig, ilaw. Libre daw po kami ng 3 months. After 3 months daw po, mabayad na daw po kami. Pamahalaan ninyo ay laging nandito at laging iniisip kung paano kayong tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyo na buhay. Proyekto ng Pangulo, ramdam ng bawat Pilipino. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Pangako sa Bayan. Tungo sa bagong Pilipinas. SONA 2026. Hiya naman kayo. Ito ang tahasang sinabi ni Pangulong Marcos Jr. sa nagdaang SONA 2025 laban sa mga sangkot sa anomalya sa flood control na harap-harapang ninanakawan ang sambayan ng Pilipino at nilulubog sa baha. Sa gitna ng galit ng publiko, unti-unti nang gumugulong ang hustisya. Mahigit 200 kaso na ang iniimbestigahan ngayon ng Ombudsman laban sa mga tiwaling opisyal ng DPWH at mga mapagsamantalang kontratista. Sa pinakahuling datos noong Marso 2026, nabawi na ng pamahalaan ang nasa 611.38 million pesos mula sa restitusyon at liquidation ng high-value assets. Hindi pa tapos ang laban. Patuloy na hahabulin ng Administrasyong Marcos ang mga dapat managot at ibabalik ang bawat sentimong ninanakaw na dapat ay napapakinabangan ng publiko. Pangako sa Bayan. Tungo sa bagong Pilipinas. SONA 2026. Nagbabalik po ang usapang budget natin, Eric. Bago tayo magpatuloy, batiin muna natin ang ating mga viewers and listeners, Yan ang po, ating mga yes po. supporters Hello. sa Facebook Live. Yes, hello po syempre sa lahat po ng mga nanonood. Alam ko nandyan lang po kayo sa DBM page, sa Department of Budget and Management official Facebook page, sa usapang budget natin page, at syempre po sa Radyo Pilipinas. Hello po sa inyo. Baka may babatiin ka rin.
Ako sa ngayon, hello sa ating mga boss, si Yusek Gadis Hope Libiran at ating Secretary Kim Robert C. De Leon. Yun, ayan. Siyempre si Hello Sir po. Richard Vargas, baka Yun. magtampo na naman Okay, yarn. sige. So, siyempre, nung mga nakakaraang linggo, nagbigay po tayo, sabi nga natin, tinatawag nating masterclass mula sa ating mismong Secretary Kim Robert C. De Leon. Tama. Sinimulan natin sa episode 1 ang budget call, sa budget priorities frameworks, hanggang sa mga budget preparation, at ngayon naman po, no, yung mga sinusumiting programa po, aktibidad at proyekto ng mga ahensya ng gobyerno, dumadaan po yan sa masusing evaluation ng Department of Budget and Management at syempre po ng Executive Review Board bago ito maisama sa proposed national budget o ang National Expenditure Program na tinatawag din po na NEP. Tama. Pero ang tanong na sasagutin ngayon ni Sec Kim, paano nga ba ini-evaluate ng Department of Budget and Management ang mga budget proposals at ano yung ginagawa ng Executive Review Board or ERB? Yan, episode na po tayo. Nagsimula po tayo nung unang Biyernes ng July. Ngayon ay ika-4 na Biyernes na. Episode na po tayo. Sabi nga natin sa ating masterclass sa pagtalakay po sa ating national budget. Tara, let's ask! Alamin kay Sec Kim. Hello Budget Peeps! Welcome sa ASK, Alamin kay Sec Kim, kung saan pinapadali natin ang usapang budget para sa bawat Pilipino. May tanong ako sa inyo, kapag tapos na ang technical budget hearings, automatic na bang approve ang budget request ng isang ahensya? Well, hindi pa. Dahil bago maisama sa panukalang national budget, dumadaan pa ito sa isa sa pinakamahalagang proseso sa Department of Budget and Management o DBM. Ito ang tinatawag naming Executive Review Board o ERB. Dito talaga pinagpapasyahan kung aling mga programa ang dapat unahin, alin ang kailangang baguhin, at alin ang hindi muna maaari o kayang pondohan. Pero ano nga ba ang Executive Review Board? Ang Executive Review Board o ERB ang pinakamataas na antas ng pagsusuri ng mga budget proposal sa loob ng DBM. Kung sa Technical Budget Hearing o TBH sinusuri ang bawat panukala ng mga ahensya, sa ERB naman ginagawa ang pinakamahalagang desisyon. Dito tinitiyak na ang bawat rekomendasyon ay naaayon sa mga prioridad ng administrasyon, sa mga layunin ng pambansang kaunlaran, at higit sa lahat, sa kakayahan ng pamahalaan na pondohan ang mga ito. May dalawang yugto ang Executive Review Board. Una dyan, ang Preliminary Executive Review Board o PERB. Dito unang inihaharap sa pamunuan ng DBM ang resulta ng Technical Budget Hearing. Pinag-uusapan kung alin ang dapat madagdagan, bawasan, linawin o baguhin bago ito umusad sa susunod na yugto. Matapos maisagawa ang mga kinakailangang revisions at validations, isinasagawa naman ang Final Executive Review Board o FERB sa pangunguna ng Secretary ng DBM kasama ang iba pang mga matataas na opisyal ng kagawaran. Ito ang yugto kung saan kailangang timbangin at sagutin ang pinakamahirap na tanong. Kung limitado ba ang pondo ng gobyerno, anong dapat unahin? Dahil limitado ang pondo ng gobyerno, hindi talaga lahat ng budget request ay maaaring mapondohan. Kaya ang tunay na hamon ay hindi lang kung ano ang gustong pondohan, kundi kung ano ang dapat unahin para sa pinakamalaking kapakinabangan ng bawat Pilipino. Kaya naman sa FERB, masusing binabalanse ang iba't ibang pangangailangan ng bansa upang ating matiyak na ang mga programang may pinakamalaking epekto sa buhay ng mga Pilipino ang mabibigyang prioridad. Sa DBM, hindi sapat na maganda lang ang isang proposal. Ang mahalagang tanong ay, handa na ba itong ipatupad? May malinaw ba itong benepisyo sa mga tao? At ito ba ang pinakamahalagang paggagamitan ng limitadong pondo ng ating bayan? Dahil sa dulo ng lahat ng ito, ang budget ay hindi tungkol sa dami ng hinihinging pondo, kundi sa halaga ng serbisyong maibibigay nito sa taong bayan. Kung kinakailangan, maaari pang baguhin
bawasan, dagdagan, o muling ayusin ang mga prioridad ng mga panukalang budget. Layunin itong matiyak na ang bawat pisong ilalaan ng gobyerno ay mapupunta sa mga programang tunay na makapagpapabuti ng buhay ng mga Pilipino. Kapag natapos na ang FERB, ipinapaalam naman ng DBM sa bawat ahensya ang pinal nitong rekomendasyon sa pamamagitan ng mga confirmation letters. Kung hindi sila sang-ayon, maaari silang magsumite ng isang appeal o request for reconsideration upang muling suriin ng DBM ang kanilang panukalang budget. Kapag natapos na ang lahat ng review at appeals, pinagsasama-sama ng DBM ang lahat ng inaprubahang rekomendasyon upang mabuo ang Proposed National Expenditure Program o NEP. Ito ang opisyal na panukalang pambansang budget na isusumite sa Pangulo. Mahalagang tandaan na bukod sa mga alokasyon para sa bawat ahensya, kabilang din sa mga inihahanda sa pagbuo ng panukalang budget ang mga general at special provisions. Sa pamamagitan ng mga ito, hindi lamang na itatakda kung magkano ang pondong maaaring gastusin ng bawat ahensya, kundi maging ang mga tuntunin at kondisyong dapat sundin sa paggamit ng mga pondong ito. Sa ating susunod na episode, aalamin natin ang proseso ng pagtalakay ng panukalang budget sa level ng gabinete at ng Pangulo. Abangan natin yan. Tandaan, ang national budget ay hindi lang listahan ng mga numero. Ito ang plano kung papaano gagamitin ang bawat pisong ipinagkatiwala ng taong bayan upang makapaghatid ng mas maayos na serbisyo sa bawat Pilipino. Muli, ako si DBM Secretary Kim De Leon at ito ang ASK, Alamin kay Sec Kim, kung saan ang budget ay hindi dapat nakakalito, dapat na iintindihan ng bawat Pilipino. See you again next week, Budget Peeps! Maraming salamat po, Ayun, Secretary sige. Kim. Ayan, sigurado po ako, pag kung nanonood po kayo lagi, marami talaga kayong matututunan. At ngayon naman pa, dahil dumako na tayo sa ating mainit na talakayan, oras na para sa ating Budget Matters. Usapang budget natin. Budget Matters. Eric, tulad nga po ng ating sinabi kanina, pag-uusapan natin ngayon ang programang Uplift or Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport Assistance. At isa po ang Department of Social Welfare and Development sa mga implementing agencies yung nagpapatupad nitong programa. Tama ka dyan pa. Sasagutin niya ng ating panauhin. Ang mga tanong po ninyo kaugnay dyan, kung may mga tanong po kayo, mag-comment lang po kayo. Kasama natin sa via Zoom dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, DSWD Spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao. Hello po sa isa po sa mga best communicator po pagdating po sa ating mga ahensya po ng gobyerno. Good Asek, po, magandang Asek. hapon po. Napakaganda nga talaga naman ni Asek. Magandang Asek hapon, Kim and Eric. Magandang hapon din sa lahat ng sumusubaybay po ng inyong programa. Salamat po sa pag-imbita sa DSWD. Napagkamalang kaya ni Asek na Secretary Kim. Si Pau po yung kapartner ko. Sorry, Pau. Yeah, it's okay po, Asek. Opo, okay lang po. So Asek, isa nga po sa sinasabi natin na pangunahing hakbang po ng pamahalaan na para po matulungan po yung pamilyang apektado po ng mga pagtaas ng presyo ng bilihin. Siyempre po yung nangyayari pong krisis po sa Middle East. Ito po yung tinatawag nating Uplift Assistance Program. Para po sa kaalaman po ng lahat, ano po ba itong Uplift Assistance Program at ano yung layunin po nito? At syempre, ano po yung mga katuwang na rin pong mga ahensya ng DSWD sa pagpapatupad nito? Yes, Pau and Eric, tama po iyan. Sa utos po ng Pangulong Marcos Jr., mas igting pa natin ang implementasyon ng Unified Package for Industry, Livelihood, Food and Transport, na kung saan nga po nagpapatuloy tayo na namamahagi ng tulong para sa mga vulnerable sectors, particularly yung mga poor and near poor households, para makaution yung impact ng ongoing energy emergency at maprotektahan sila at maiwasan na sumadsad sila sa kahirapan. Bunsod nga po ng
ng energy emergency na nararanasan po ng ating bansa. So sa pamamagitan po ng uplift assistance, namamahagi tayo ng 2,000 pisong financial assistance sa 7.5 million households. Now, sino-sino po ba itong 7.5 million households? May 3 grupo po. Ang unang grupo ay binubuo ng 3.5 million households na galing po sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program at Walang Gutom Program. Dito po, sila ay makakatanggap ng one-time 2,000 pesos uplift assistance at ito ay i-credit na o ita-top up sa kanila pong existing cash card accounts for the 4Ps beneficiaries. Pero yung mga walang gutom program beneficiary, isasabay po yung distribution ng uplift assistance sa kanilang redemption period. Kasi po buwanan na merong kumbaga parang market day yung ating pong mga walang gutom program beneficiaries. While they have electronic benefit transfer cards, ang nilalaman po kasi niyan ay food credit. Kaya yung cash na ipoprovide ay manually na idinidistribute. Now, meron po tayong Group 2. Yung Group 2 naman po ay binubuo ng 2.5 million households belonging to the poor and near poor sectors as identified under the 2024 Community-Based Monitoring System ng Philippine Statistics Authority. So dito po, yung mga poor pero hindi kabilang sa 4Ps at hindi rin kabilang sa walang gutom program. Ngayon, kung ang poverty threshold ay nasa around 13,000 plus, 25% above that ay in-include sa beneficiaries nito. Kasi nakita natin na sila yung may kinikita pero hindi sapat para ma-address yung kanila pong mga ngailangan. And they are at high risk na pwedeng bumaba o maapektuhan ng lubha na bumaba sila sa antas ng kahirapan. So again, itong 2.5 million households po na ito ay makakatanggap ng kanilang 2,000 pisong uplift assistance for 6 months. Yung una po na distribution ay gagawin manually kasi kinakailangan natin makita kung meron ba silang mga GCash accounts, meron ba silang land bank accounts, meron ba silang ibang electronic wallets. Kasi po yung susunod na distribution ay gagawin na using those platforms. So yung una lamang po ang manual, but the succeeding distribution will be done using electronic wallets or bank accounts. Pangatlong grupo po, ito naman po ay galing din sa 2024 CBMS data, then i-cross-match natin sa SSS. 1.5 million households po yan na natukoy na currently employed po sila, merong monthly salary credit na less than 20,000 pesos. Merong pong hulog or contribution at least once nung pong 2025 or 2026 at merong pong SSS disbursement account. So kung pasok po sila dyan, batay doon sa naging pag-aaral nga nung SSS, sila po ay kabilang doon sa 1.5 million households na makakatanggap ng 2,000 piso also in 6 months. And ito po ay, itong uplift assistance ay maikikredit po otomatiko sa kanila pong SSS disbursement account. So hintayin lang po nila yung email o yung notification from SSS kung na-credit na yung kanilang uplift assistance. So, yan po, 3 groups po yan. Again, uulitin ko, ang layunin natin ay protektahan sila mula sa epekto nitong energy emergency at matulungan sila na mai-restore ang kanilang purchasing power. Nagkaroon kasi ng pag-aaral na para sa isang pamilya o isang household, I mean to say, they lose parang 700 to 1,000 pesos doon sa dahil nga sa naging epekto ng energy emergency. So itong 2,000 pesos ay kumbaga inire-restore natin yung kanilang purchasing power para maipagpatuloy nilang mabili yung kanila pong mga basic needs and matustusan yung pangangailangan ng pamilya.
Ayun, ASEC. Ay, may mga nagtatanong rin po no, kung kailangan pa po bang mag-apply para makatanggap po ng uplift assistance mula po sa DSWD or automatically po siyang matutukoy yung mga qualified beneficiaries. Pau, targeted itong ating uplift Ayun, assistance. malinaw Nabanggit po. ko kanina, ginamit natin yung 2024 CBMS data and the SSS data, at least for groups 2 and 3. Kasi yung group 1, tukoy na po kasi natin yan dahil existing beneficiaries sila ng 4Ps at ng walang gutong program. So, sasagutin ko po, hindi po nila kinakailangang mag-apply kasi targeted o tukoy na po natin sino-sino yung mga kabilang po dito. Siguro ASEC, no, mahalaga rin natin na sabihin natin sa mga kababayan natin na mahalaga talaga na nakikiisa sila. Halimbawa, sa pagtukoy nga po dito sa syempre ito po yung nanggaling sa Philippine Statistics Office. So sa mga census sana ng mga pumupunta sa lugar nila, dapat nakikiisa sila at dito natin nakukuha yung mismong data na kailangan natin na bigyan ng tulong. Tama po ba? That's correct, Eric. I'd like to take this opportunity na inform ang ating pong mga kababayan na nakikinig at nanonood na alam nyo po, kapag may mga government representatives na kumakatok po sa inyong mga pintuan at gusto po kayong ma-interview, sila po ay representatives ng PSA, pagbuksan po natin ng ating pintuan para po ma-interview tayo at may provide natin yung kinakailangang impormasyon. Kasi po, data-driven tayo, no? Yung mga social protection programs natin are data-driven. Ibig sabihin, mahalaga yung datos po sa amin kasi yan po yung basehan sa pagtukoy ng mga benepisyaryo para sa mga programa na ipinapatupad po ng ating pamahalaan. But then, I'd like to clarify as well na hindi porket may sticker na po sa labas ng inyong pintuan, na kayo ay sinasabi na kayo ay na-interview or na-enumerate ng PSA, ay automatiko na po kayo na benepisyaryo ng halimbawa ngayon uplift assistance. Hindi po, kasi dadaan pa rin po iyan doon sa pagsusuri para matukoy kung kayo po ay kabilang sa poor or near poor. Malinaw kay ASEC. Malinaw na malinaw. Ito po, ASEC, no, magkano po yung kabuang pondong inilaan po ng pamahalaan para po sa uplift assistance program sa ilalim po ng DSWD? Yes, Pao, 55 billion pesos yung nailaan na pondo para dito sa uplift assistance. So, ang gusto ko lang pong malinaw din, no, ASEC, syempre yung mga kababayan natin, alam mo naman na parang pag ito, tulad yung sinabi nyo kanina na kung may nakadikit na sa bahay nila, sasabihin nila, ay, meron na rin pala tayo. So, nagkakagulo na. Nandyan na yung mga fake news na, ito, meron tayong matatanggap lahat. Tapos, syempre, aasa sila. So, ano po yung mensahe natin sa mga kababayan natin na agad-agad naniniwala sa mga impormasyon na nakikita nila sa mga Facebook na hindi mga verified accounts at hindi sa ating mga government agencies na mga Facebook pages? Alam mo, Eric and Pau, laging sinasabi ng DSWD, tamang tulong sa tamang impormasyon. Bisitahin lamang po ang official communication page ng DSWD para sa mga impormasyon, karagdagang pang mga pabatid hinggil nga sa ipinapatupad ng mga programa at serbisyo ng ating pong ahensya. Doon nyo po kasi makikita yung mga lehitimong mga impormasyon. Huwag po tayo basta-basta maniniwala doon sa mga nababasa po natin, especially if these are not from official government pages. Huwag po tayo basta-basta maniniwala dun sa mga mensahe na natatanggap natin. Mas maging mapanuri po tayo para maproteksyonan din yung ating pong mga personal at sensitibong mga impormasyon. Gayon din po, uulitin ko, yung ating pong ipinapatupad na uplift assistance ay targeted. Meron po tayong ginamit na basehan sa pagtukoy ng ating pong mga benepisyaryo. So, hindi na po kinakailangan pong mag-apply. Huwag po tayo maniniwala dun sa pinapadalang mga mensahe na sa pamamagitan daw ng link na ito ay makakatanggap kayo ng tulong. Again, huwag po tayong basta-basta maniniwala, mas maging mapanuri po tayo, tamang tulong sa tamang impormasyon. Ayan po, speaking of sinasabi niyo pong mga nagpapadala ng link na baka kasama sila doon, ganyan. Meron po ba tayong official website, hotline o iba pang paraan para po makapag-verify po, alimbawa kung para po malaman na benepisyaryo po sila ng uplift assistance program?
Well, Eric, for 4-piece beneficiaries, ano yan, talagang tukoy na sila. In fact, may mensahe nga silang natanggap mula sa DSWD at nagsasabi na naka-credit na or na-credit na noong July 20 or noong July 21 yung kanila pong uplift assistance. Gayun din po sa aming pong mga walang gutom program beneficiaries, sila ay naabisuhan na rin po ng aming pong mga kawani sa DSWD. Now, para dun sa Group 2 at para dun sa Group 3, meron din pong notification na matatanggap mula sa SSS at merong email din po. Now, for Group 2, sila ay aabisuhan din ng kanila pong mga lokal na pamahalaan. So, ano talaga to, Eric, sila ay kinausap na-inform na, so hindi kinakailangan pa na magtanong or mag-verify pa ng information because, again, tukoy na sila and we have already communicated with them. Ayun po, ASEC Irene. Pero bago po tayo magtapos ng ASEC, ano po yung mensahe ninyo po sa mga Pilipinong umaasang makatanggap pa po ng uplift assistance at sa publiko para po maging mapanuri laban sa mga scam at maling impormasyon tungkol po sa programa? Well, again, Pao, inuulit ko yung utos ng Pangulong Marcos Jr. sa DSWD na kung saan nga po kinakailangan talaga natin na proteksyonan yung ating mga vulnerable, yung mga mahihirap nating mga kababayan para hindi sila lalong maging mahirap. Alam nyo po, bago pa man po tumama itong energy emergency, ang poverty incidence sa ating bansa ay nasa mahigit 13% na. Now, sinasabi ng mga pag-aaral na kapag hindi tayo makapag-provide ng intervention, malulobo ito o lalala yung poverty incidence sa ating bansa at maaaring umabot ng mahigit 16%. Kaya napakahalaga itong intervention na ito ng ating pong pamahalaan sapagkat naproproteksyonan natin ang nasa mahigit 1.2 million nating mga households. Naproproteksyonan sila na hindi sumadsad sa kahirapan yung kanilang antas ng pamumuhay. So again, ito ay napakahalaga na tulong mula sa pamahalaan para ma-caution yung impact ng energy emergency. At kami po sa DSWD, katuwang ng ibang ahensya ng pamahalaan, ay titiyakin po na magiging mabilis, episyente ang pamamahagi nitong uplift assistance because batid po namin na kailangan ito ng ating pong mga kababayan. Kung kaya nga po, I'd like to take this opportunity na i-remind din yung mga nasa Group 2 na i-download nyo po yung eGov app. Kasi po, dun sa eGov app, nandun na lahat ang inyong impormasyon. At kapag i-enroll natin kayo doon sa mga bangko, doon sa mga electronic wallets, napapacilitate po yung pag-verify at napapabilis yung proseso. So again, nakikita nyo, nagtutulungan po ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan para mas ma-improve natin ang service delivery. At kami po sa DSWD, patuloy po natin gagawin yan because ang aming pong commitment really is to help yung mga mahihirap nating mga kababayan and empower them. Kasama rin of course ng iba pang ahensya ng ating pong pamahalaan. And uulitin ko, tamang tulong sa tamang impormasyon, bisitahin lamang po ang official communication page ng DSWD, that's at DSWD Serves, para sa karagdagang impormasyon, abiso at pabatid hinggil nga sa uplift assistance. Confirm ko lang po, Asang, kabilang din po ito dun sa uplift na microsite po ng ating government, di po ba? Para po, ito nga po yung binuo, para nga po, syempre alam naman natin na lahat na lang parang napupunta sa fake news. So isa ito sa mga mapagkakatiwalaan na website, yung uplift na website. Tama po ba? That's correct, Eric. It's good na nabanggit mo kasi the microsite is being managed by the DBM. Yes, so nandito po nakapaskil nakapost po lahat ng impormasyon hinggil sa mga uplift interventions na ipinapatupad po ng ating pamahalaan kasi hindi lamang po DSWD ang nag-provide o nag-implement po ng programa sa ilalim ng Executive Order 110. So there are also government agencies at dito nga po sa microsite ng DBM nyo makikita yung mga ulat o yung mga report hinggil po dun sa accomplishments ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan kasama na po yung DSWD. So nandun din po yung mga frequently asked questions natin. So bisitahin din po
ang official website ng DBM, and doon nyo po makikita yung microsite on the uplift assistance. Naalala ko lang po kasi nag-present po niyan sa Presidential Communications Office si Yusek Gades. Yusek Gades At syempre Libiran sinabi niya mismo. doon na we really want the people to have a single source of truth when it comes to information regarding the Middle East crisis. So syempre, ito yung pakikipagtulungan natin sa lahat ng ahensya ng gobyerno to help cushion the impact of the Middle East crisis. Ma'am, ASEC spokesperson, DSWD spokesperson ASEC Irene Dumlao, maraming salamat po. Alam ko, Thank you so much, ASEC. busy po kayo, pero syempre may oras tayo Binigyan para na tayo ng oras. magpaliwanag sa ating mga kababayan. Baka meron po kayo, ASEC, gustong i-shout out. Yes, of course. Binabati ko po si Yusek Hope, no? Si Yusek Gades. Idolo po natin yan. Kasama po sa serbisyo publiko. And of course, binabati natin lahat ng mga kasamahan po natin sa DSWD na pinamumunuan po ng aming butihing Secretary Rex Gatchalian. And of course, no, ulitin ko po yung aming pong pasasalamat sa Department of Budget and Management sa pag-imbita po sa DSWD para po maipaliwanag natin ng husto itong uplift assistance sa ating pong mga kababayan. Kapag may mga best communicator kasi, laging si Yusek Gades at si ASEC Irene yung mga magkakasama sa lagi yung magkasamang mga ina-awardan. Ano? Ayun. Maraming salamat po ulit, ASEC Irene. Maraming salamat. Magandang hapon sa inyo. So, yan, malinaw. Galing ni No? ASEC. Yun. Nilinaw na no, ng ating butihing. So, dapat talaga nagbabase tayo lagi dun sa mga mga Official pages ng government and agencies. website tulad ngayon dito sa Uplift Assistance na syempre ginawa po ng DBM, syempre sa pakikipagtulungan po sa Office of Executive Secretary ng DepDep, ayan, at sa lahat po ng mga agencies. Kaya sa ating mga kababayan, ugaliin nyo pong bumisita po talaga sa official pages ng ating mga government agencies. Huwag kayong basta-basta maniniwala na itong impormasyon na ito, halimbawa, may ibibigay na ganitong di ba, assistance, maniniwala agad. And with that, dyan po nagtatapos nakita ko yung oras Dyan po nagtatapos ang usapang budget natin. Tsak po kung may napulot po kayo, sana po naging nalinawan po kayo tungkol po dito sa ating mga tinampok po sa ating programa, lalo-lalo na po dito po sa Uplift Assistance Program. Samahan po ninyo kami muli next week. Dito pa rin po sa impilan ng Radyo Pilipinas na papanood din sa TV at syempre via Facebook Live ng Radyo Pilipinas, usapang budget natin page ng DBM at sa Facebook page ng Department of Budget and Management at syempre po sa Facebook page ni DBM Undersecretary Gades Hope Libiran. Antabayanan po ninyo ang susunod na programa at alamin po ang mainit na balita sa bansa dahil susunod na po ang Ulat Bayan. Muli. Usapang budget natin kasama sina DBM Undersecretary Gades Hope Libiran at Management Undersecretary Gades Hope Libiran. Ako po si Eric Vocal. Ako naman po si Pau Borja Manabenia. See you next week. Same time, alas 5 po ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Dito lamang po sa inyong favorite Friday Habit. Ito po ang Usapang Budget Natin dahil budget natin to. We know